Sa mga oras to, makakausap po natin si Ginoong Marlon Castillo Melendez. Siya po yung Chief Investigation ng Biñan, Laguna Police at kumahawak po sa kasong ito. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Okay, so kumusta na po yung investigation natin ngayon? So, meron na ho tayong lead doon sa suspect kung nasaan ho siya sa mga oras na ito? Ma'am, until now, ma'am, wala pa po tayong lead kung nasaan po yung pinaka area ng ating suspect. Pero ma'am, yung ating mga operatives at yung ating mga follow-up operatives ay nasa area pa po kung saan pwedeng pumunta yung ating suspect. Okay. At meron ho kayong hawak na mga saksi dito po sa nangyari? Yes, ma'am. Meron po tayong saksi na nakunan po natin ang kanilang mga statement at yun po ay dalang saksi po. Doon sa kanilang kwento, doon sa mga saksi, gaano ho ito kahalaga at gaano ho kalaki ang maitutulong nito doon sa kaso? Isang malaking bagay po ito kasi unang-una po, yung ating mga witness, siya nagtuturo mismo doon sa suspect na siya mismo ang pumatay doon sa ating biktima. Nakita ho nila yung suspect no, nanggaling sa bahay? Paano po? Opo, according po sa ating isang witness, nakita niya po yung suspect na tumatakbo papunta po doon sa bahay ng suspect at may bloodstain po siya sa kanyang t-shirt. And then after a while, pagkapasok niya sa bahay ng suspect, lumabas yung suspect na bago na yung t-shirt niya, naka-bull cap at saka may bag. At nagmamadaling lumabas papunta ho sa sakayan ng sasakyan. At nung pinuntahan niyo po doon sa bahay, wala na po doon? Wala na po. At sir, paano doon sa initial na investigasyon ninyo, paano ho nakapasok yung suspect? Kasi di ba sinasabi wala namang forcible entry, wala hong sinira para makapasok. Paano ho nangyari? So, possibly po, ang isa sa aming pinagtitingin ay baka po nakalimutan ng bata na ilock yung kanilang main door. So, yun po ang naging dahilan upang makapasok yung ating suspect doon sa bahay ng biktima. Yung ginamit ho na panaksak doon sa biktima, ano ho ito? Dala ho ba ito ng suspect o nakuha na lang doon sa bahay, sa loob ng bahay? Nung nagkandak po ng crime scene, ng crimes investigation ng ating SOCO, na-recover po yung isang bladed weapon, allegedly na ginamit po ng suspect. Pero sa may mga reklamo ho na doon ho sa lugar na yun, parang madalas na nagkakaroon ng kaso. Actually, sabi ho, itong pamilya, yung pamilya ho, pangalawang pagkakataon nito dahil nung una, napagnakawan na rin sila. Paano ho natin ina-address yung mga ganong concern ng mga residente ho doon sa lugar na lalong-lalo na doon sa pinangyarihan ho ng krimen? Actually, ma'am, 24/7 po ang aming pagpapatrolya doon sa area. At saka yung ating police visibility po ay binigyan po talaga natin ng concern yung lugar na yun. Dahil nga po sa mga ating mga sumbong at mga reklamong natatanggap sa lugar na yun. Sa ngayon ho ba, dahil may pinalabas tayong pabuyan na 100,000 piso para sa ikadarakip ng suspect, meron na ho ba tayong mga natatanggap na mga tawag, mga nagbibigay ho sa inyo ng impormasyon para ho sa dagli ang ikadarakip nitong suspect? Meron na akong ilan na nagbibigay ng info pero atin pong kino-confirm kung yung talagang kanya impormasyon na binigay ay totoo po. So tuloy-tuloy po yung ating pagtugis at pag-imbestiga? Yes, ma'am. So sa mga oras na ito, masasabi ho ba natin yung closed case na dahil meron na tayong suspect? Hindi pa naman po kasi mas maganda ho kasing nahuhuli natin yung suspect saka po natin masabing close po yung... Okay, maraming salamat po. Police Inspector Marlon Castillo Melendez, siya po yung Chief ng Investigation Division ng Biñan Police Station.